Hindi kasi totoong gera yung war on drugs di ba? Aha. Oo. So sanay ang ICC sa war crimes at crimes against humanity na nagaganap Sa gera. sa gitna ng parang conflict. Oo. Sanay din ang ICC sa election related crimes. Okay. Kahapon din naisip ko yon na posible talaga at nabanggit ko sa isang reporter, pwede Oo. nang magkaroon na ng decision ngayon, ano? Yeah. Given that jurisdiction is clear, as Yeah. soon as today, at yun nga, kinabukasan pala, i-upload na din itong desisyon. Siyempre natutuwa kami, sobra-sobra walang pansiglang tuwa at pasasalamat Yeah. na tapos ang kalbaryo, kumbaga parang ito ang parang Easter Sunday, ano? Talagang pagkabuhay ng dugo ng mga biktima. Alam namin na wala na tong ibang patutunguhan kundi trial. Okay. Basta para lang malinaw, ang desisyong ito dahil ito ay confirmation of charges, hindi na po ito appealable. To say, hindi, pwede pong parang, pwede pa. Pwede Kasi pa? nasa pre-trial chamber tayo eh. Okay. Pero katulad nga nung ang explanation kasi dyan, baka kasi sa Pilipinas, parang lagit-lagi, hinihintay yung parang yung apela na maging pinal bago makapagpatuloy yung nasa baba. Okay. Diba? May mga ganon. Yeah. Sa ICC, wala. Kung pre-trial chamber at pre-trial chamber lang, wala nang ibang, sa kanila, wala nang ibang balakid. Kaya magpapatuloy sila. Kung matalo sa apela, titigil sila at whatever point in time. Pero they will pursue. At sa totoo lang, dahil nga matagal pa bago talaga magsimula ang trial. Hindi naman bukas trial na. Yun ang grabe naman yung when it rains, it pours. No? Hindi po bukas magsisimula na. Ang nabanggit namin, may ilang buwan na bibilangin. Sa loob ng buwan na yun, posibleng ma-final na rin at matapos yung apela kung meron man. Okay. Then you expect na magkaka-apela din. Oo, pero syempre maganda din naman kung they can try but they will not succeed most probably. Kaya ako sa kanila, paglalaanan ko ng lakas at ng talino yung defense mismo ni Duterte. It will take months before magkaroon ng actual date for the trial. Tama ba? Ay naku, oo. Ang nabanggit ko nga na date or month would be between 8 months to 1 year from confirmation of charges. So from February. From Feb Matagal dati. ito. Pero kasi from February yung naging hearing, 60 days yung decision, tapos a few months to settle yung pag-transfer sa trial chamber, pag-ayos ng schedule, pag-acclimatize at pag-alam ng mga judges yung bagong bagong kaso. Buwan talaga. Kaya po mabilis na kung 6 months from February, February, March, April, May, June, July, August. Parang too good to believe it na kung August. Malamang sa malamang fourth quarter or huling bahagi na po ng taon. Huling bahagi ng 2026. So maaaring ano ba 'yon? Christmas nakatutok tayo sa ICC, ganun ba? Ay, break na nila ng December 15. May break. So wala Mas din. maaga pang mag-break yan kaysa sa gobyerno ng Pilipinas. Kahit mas maaga ang Pasko natin. Ganun. So maaga po ang break nila. Pag hindi ako nagkakamali, 15 ha. December 15. Ito po, break sila ng mga 2 weeks hanggang January 5 or so. Okay. Kaya usually ang nangyayari, yung last 2 weeks ng December, may paglilitis dyan. Hindi ko alam kung first hearing or first trial date ni Duterte o second or third hearing. Mas okay sa akin yun kung hindi doon yung una. Okay. So, feasibly, now we could be looking at a December trial start para kay dating Pangulong Duterte, pero magbe-break for 2 weeks. Tapos January. January, So, sabihin na nating
masimulan yung ilang bahagi ngayong taon, Yeah. yung talagang nitty-gritty, yung talagang mabilisan, Yeah, yeah. pak na mga Oo. hearing, Oo. by 2027. Yan ang ating aabangang teleserye. Aha, okay. Ngayon, ewan ko lang kung nagkaroon na ho kayo ng sapat na panahon na attorney para basahin nga po yung at least yung pong ipinaskel ng ICC sa website nila, about 50 pages long. Nasuri nyo na ba? Paano pa lang, pasili pa lang. Pero syempre, tiningnan ko na yung key points. Key points, Ang key points lang naman dyan, anong counts ang sinasabi na, ano to, Confirm. sinasabi nila na, Na-confirm. oo, na-confirm, lahat. Yes, all three Tapos, counts. Oo. All three counts. Tapos, malinaw din na sinasabi na yung mga incidents Oo. ay naniniwala sila Oo. na nangyari yung mga incidenting Oo. yon. Kaya, kumbaga, tama yung ginawa ng, tama yung mga pinili na mga incidents Oo. ng prosecutor. Oo. Inano nila, no? Nilista nila yung mga incidents pero redacted, no ba? Redacted yung mga detalye. Oo, redacted po yung details kasi baka masangkalan naman dito yung safety ng mga victims o kaya witnesses. Oo. Tapos, balikan ko lang, dahil kahit ako, nag-speed reading na ako kanina, attorney. Medyo nahilo-hilo pa nga ako dahil binasa ko ng mabilisan bago tayo sumalang ngayon sa programa. Napansin ko lang, na inisa-isa ng pretrial chamber yung paglatag ng depensa sa kanilang mga argumento para basagin, no? Yung kredibilidad ng mga witness na ipepresent ng prosecution kesyo sila ay mga kriminal or involved in criminal activities o yung kesyo yung iba yung ebidensya ay base daw sa hearsay at lahat yun isinantabi ng pretrial chamber, attorney. Isa, yung patungkol dun sa mga witnesses. Oo. Hindi ko alam nga kung bakit ganito yung argumento kasi sa mga trial sa ICC, malaki ang ambag ng insider witnesses na tinatawag. Ito po yung mga mismong naging bahagi ng criminal Krimen. gang Oo. o yung pumatay, yung nautusan, kumbaga. Halos lahat ng krimen may ganun, insider witness. Oo. At sa puntong, kumbaga, as defined, sila ay kriminal din o may ginawang masama. Oo. Kaya parang, bakit ganun ang argumento? Kasi talagang itong ganitong krimen ay sinisigurado nila na walang mananagot at ang tanging witness lang minsan ay yung gumawa mismo. Oo. Kaya, ewan ko nga, medyo hindi ganun ka panipaniwala nga naman. Kumbaga yung ICC, Oo. ang dami naming experience dyan Oo. na may kasalanan pero nagsasabi naman ng totoo. Siya ang tumestigo. Hindi porket kumbaga mamamatay tao, sinungaling na, parang gano'n. Oo. Tapos yung dun sa hearsay, meron kasing kumbaga standards of evidence. At sa ngayon, hindi pa ganun ka-stricto ang pagtingin ng ICC. Kasi hindi pa trial. Kaya posibleng during trial, merong corroborative evidence o kumbaga parang kinukumpirma yung sinasabi na hearsay. O kaya may iba pang ebidensya na magba-back up dun sa mga binanggit ng confirmation hearing. Ang confirmation hearing, na pag ito nga kung parang pelikula, ay para pong trailer. Trailer. Ng pelikula. Oo. Malamang sa malamang, hindi pa yung buong kwento ang makikita mo dyan. At saka yan. Attorney Conti, napansin ko lang, isang portion doon sa sinulat nitong pretrial chamber, na ang confirmation of charges hearing ay, sabi nila, hindi dapat ituring na mini trial. Naalala ko tuloy yung House Justice Committee. Correct. Hindi siya mini trial kung hindi ito ay paghahanap lang ng sufficient ground or evidence to prove probable cause. Oo. Yes. So, actually, binabanggit ko nga yan sa iba't ibang punto na ang ICC hearing ng tatay ay katulad ng nagaganap sa anak. Parang parehong, kumbaga, ang estado ay probable yung cause. Ebidensya ay meron bang sapat na ebidensya para magtuloy sa trial. Ayun. Yung sa anak, impeachment trial sa Senado ang hinahanap. Kaya nga parang
ano bang tawag doon? Yung nagkakahawaan ba yan? Parang parallel universe ba ito? Parang gano'n? Oo na bakit saktong-sakto? Tapos Yes. wala akong, Yeah. hindi ko nahinuha yung impeachment noong 2018, di ba? Yeah. Layo nun eh. Hindi ko nga Yeah. alam na magiging vice president yan eh. Mm. Pero parang nagtatagpo ang landas ng mag-ama. Ito pala, basahin ko lamang po para dun sa mga kapamilya po natin ngayon, ay bahagi po ito, nasa page 41 ng 50 pahinang desisyon na inilathala po ng ICC Pre-Trial Chamber sa kanilang website. Ang nakalagay po dito sa pahina page 41, ang sabi, for these reasons, the Chamber hereby confirms the charges against Mr. Duterte pursuant to Article 61, subsection 7 of the Rome Statute. Tapos ang nakalagay, the charges, Duterte's individual criminal responsibility, at binanggit dito, dahil meron daw common plan, ito po yung tinuturing ng ICC na common plan to commit violent crimes, or to neutralize alleged criminals through violent crimes. Pinangalanan na pala, Attorney Conti, kung sino na rin yung mga co-perpetrators at isinasama na dito sa confirmation of charges yung mga pangalan nila. So what does this mean? Sila po ay ipapa-aresto na kaagad? Hindi, ganun pa rin. Ano lang to, pagbabaybay kung anong nangyari. Kaya kailangang banggitin kung sino ang mga Co-perpetrator. Kasapakat. Ayan. Oo. Kasapakat. Mas ganun yung term kasi pag co-conspirator, iba kasi yung konsepto ng co-perpetration. Co-perpetrator. Conspirator. Oo. May textual difference, pero yung co-conspirator kasi, Okay. pwedeng yung isa nagbayad, yung isa nagutos, yung isa parang ganon. Okay. Pero the act of one is the act of all. Dito, ang medyo refinement, ito ang ginawa ng isang taong ito. Ito ang ginawa ng ganitong taong ito. At taken together, ito yung naging plano. So, Okay. may role silang ginampanan sa kanilang mga dito, kumbaga. Hindi siya talaga simpleng conspiracy. Also kasi need to prove conspiracy with evidence alude on its own. Kaya mas tingin ko mas accurate ito na ito ang naging role ko. Ito ang naging role niya. Okay. Pero again, kailangan ng hiwalay na kaganapan or hiwalay na proseso para masabi or maisama na akusado or suspect si Bato de la Rosa. Ganon? So, hiwalay talaga. So may hiwalay na may hiwalay na hearing pa para sa kanila? Hiwalay na hearing, hiwalay na proseso, hiwalay na warrant of arrest. Pero, okay. kumbaga, paano ba natin? Kumbaga, alam mo na yung kalalabasan, pero kailangan dumaan may proseso. Okay. Sa tamang proseso. Sige, banggitin lang natin Attorney Conti para alam din ng ating mga kapamilya kung sino-sino po yung mga tinutukoy na nilistan as a co-perpetrator dun po sa common plan to neutralize alleged criminals through violent crimes. Okay? Number 1, Ronald Bato de la Rosa, who was Chief of Davao City Police from 2012 to October 13, Chief of National Police from July 2016 to April 2018. Okay. Vicente Danao, Chief of Davao Police from October 2013 to June 2016, Chief of Directorial Staff and Deputy Director for Operations of PNP November 2018 to October 2019. Yung iba pa mga pangalan, Camilo Casculan, Oscar Albayalde, Bongo, Dante Geran, Isidro La Peña, and Vitaliano Aguirre and other members of the PNP and high-ranking government officials. So lahat po ito individually kailangan dumaan sa hiwalay na mga pagdinig. Attorney? Yes, opo, tama. Ito pong mga taong ito ay actually isa patay na po Kung maalala nyo si Camilo Cascolan na galing PNP na point bilang undersecretary na Department of Health. Ito yung kine-question noon na bakit may police sa DOH yan. So namatay na po siya pero may isang pagkilala sa kanya na arkitekto siya ng war on drugs. Ayun. Itong mga taong to
galing Davao, dinala sa national offices para siguraduhin maganap at ma-execute yung quote-unquote common plan. Yeah. Oo. At talagang So, hiwalay na proseso. Yeah. Kaya sa totoo, walang pwedeng gumalaw kay Bato de la Rosa dahil lang nakapangalan siya dito sa dokumentong to. Okay. Pero at the same time, parang nadadagdagan yung ebidensya o yung pagkilala Oo. na posibleng ma-issuean siya ng warrant of arrest. Posible. And when that happens, hindi pa natin masabi. Siyempre, no? Yes, at siguro ang isang payo na lang, sana po, wag siyang manlaban baka masyadong dibdibin niya ito. Aha. Harapin na lang po natin yung proseso. Kailangan lang naman. I would have to ask, at hindi ko naman alam kung ito po ay naisip na rin po ng mga abogado, no, na kumakatawan din doon sa mga biktima ng AJK. Mayroon na ho ba nag-petition for a whole departure order para dito sa mga pinangalanan as co-perpetrators? Sa ngayon, wala pong basis for a whole departure order dahil kailangan may kaso sa Pilipinas. So, court order, ina-apply po yan sa korte. Pero ang isang tanging paraan or isang posibleng paraan na hindi ka dadaan ng korte, hindi mo kailangan ng court order, may dalawa po akong alam. Yung ALO or Alert List Order na medyo arbitrary, parang yung immigration na ang nakakapagsabi kung kailan ka mapupunta dyan at kung kailan ka maaalis, at Immigration List Lookout Bulletin Order. ILBO. Ito o ILBO, yan yung familiar tayo. Tapos katulad nun, executive ang may alam, yung immigration. Yeah. Kaya lang yun nga, hindi siya by application ng simpleng mamamayan. Kailangan siguro, ang hirap dahil hindi nga tayo member state ng ICC, hindi opisyal na papasok sa kanila yung information. Maliban kung talagang lubos-lubusan na mag-cooperate yung Philippine government. At yan ang panawagan namin ngayon. Malinaw na may jurisdiction ng ICC. Malinaw na dapat mag-cooperate ng Pilipinas. Parang ayaw ata ng Malacanang kasi naalala ko't may balita, ano? Kahit kahapon ata ay nagbigay ng reaksyon ng Malacanang dun sa decision nga ng appeals chamber na i-uphold yung jurisdiction ng ICC. Parang ang sabi ng Malacanang, kahit pa ba ma-affirm na yung jurisdiction ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Duterte, hindi ito nangangahulugan na babalik ang Pilipinas sa Rome Statute. Well, may punto naman sila, pero ang ang pagkasali kasi sa Rome Statute ulit, prospective naman yan. Wala namang mangyayari dun sa nakaraan. Maliban kung ang isa kong sinasabi na, pwede pong gumawa si Marcos ng declaration accepting the jurisdiction of the ICC. So, deklarasyon po ito sa pagitan ng March 17, 2019 hanggang June 30, 2022. Diba? Yeah. Ito po ay short of rejoining the ICC, pero mapapanigurado nito na magiging bahagi yung mga patayan sa panahon ni Duterte, pero hindi saklaw ng ICC investigation. So may ganong mga paraan at ako yung pangit ang magiging itsura ng Philippine government kung sasabihin nilang international law, arbitration, kilalanin at respetuhin ang arbitral decision tungkol dun sa West Philippine Sea, South China Sea. Tapos sa ganitong issue, walang kibo, ayaw makialam. So, hindi po yan nakakabuti sa, kumbaga, consistency. Parang sasabi, napaka-ipokrito naman ng Pilipinas. Kung pabor lang sa kanya ang isang international decision, saka lang siya po susunod. Pero kung hindi, at masyadong quote-unquote mapolitika, iwas pusoy. Mga anong oras niyo ba na balitaan, Attorney Conti, na lumabas na itong confirmation of charges? Alam nyo na sa meeting ako hanggang mga 4:40. Yun yung ko. Tapos? Parang napag-uusapan doon, kailan ba lalabas? Sabi namin, parang ngayon. After a few minutes, lumabas na. Paano mo nalaman? Na may alert? Ang sabi parang, may alert. May alert, ha? May notification. Gana?
Ay mga, pero sa totoo, sabay-sabay po nating nalaman or pag in-upload yan sa ICC, wala pong masasabing parang insider information ang mga involved dyan. At kahit pa sabihin, nalaman ko ng una, Yes. hindi ko naman pwedeng i-disclose kasi may code of ethics na kapag hindi pa public, hindi pa rin pwedeng pag-usapan. Sino ang una niyong tinawagan nung nalaman niyo yung balita? Hindi tinawagan sa chat group. Sa chat group ng mga victims. Ayun, anong sabi nila? Anong sabi ng mga kausap niyo? Mga emoji pa lang yung reply, pero dama ko, mga nagsisiiyakan to, mga nagsisitalon. Doon sa paghiwalay kasi namin kahapon, parang sila, attorney, masaya na ako, pero may next week pa. Parang, ganun ba? May kulang pa. Naku, teka, paano ba to? Yung iba, ayaw pa mag-celebrate. Yeah. Pero palagi ko ngayon, pwede na. Pwede nang lubusang magtatalon, maghihiyaw. Yeah. Ang ano naman ito, mas malaki yung hamon kasi trial na. Pero grabe naman yung payoff na 10 taon naming tinirabaho. Let us manage expectations kahit papaano, Attorney Conti, no? Siguro hindi naman ito ang unang trial na ginawa against an accused war criminal or crimes against humanity case sa isang foreign leader, no, na dinala dyan sa ICC. Kahit ba mahanapan ng probable cause at ma-confirm nga yung charges, ano yung track record ng ICC in convicting cases of crimes against humanity? Naku, mahirap din dyan kasi kumbaga iba-iba yung circumstansya. Pero merong na-convict. May na-convict. Meron na pong na-convict sa crimes against humanity. May na-convict na rin sa war crimes and so forth. Yeah. Kasi kung batting average, sinubukan namin yan. Pero na-realize namin maraming reasons kung bakit hindi na-convict. Pero ang isang malinaw, wala pang ganito yung klase ng Nako, kung ano pa naman yung importante ipapaliwanag, attorney, na wala ka. Dali lang. Nagahang na yung ating Zoom kay Attorney Conti. Revista ng ICC. Ay, nawala. Yes, nawala ka. Okay na ba? Ngayon, medyo okay na. Okay na ba ngayon? Medyo okay na. Okay. Ngayon. So, yung sinasabi ng polisiya habang walang gera. Hindi kasi totoong gera yung war on drugs, di ba? So, sanay ang ICC sa war crimes at crimes against humanity na nagaganap sa gitna ng parang conflict. Sanay din ang ICC sa election-related crimes.